uluhan nining mensahe, Life After Christmas. Pagkinabuhi, paghuman sa Christmas. Text, Luke 2:41 to 53. Nadiha ang tanan pagaisgutan nato about sa pagkinabuhi, paghuman sa Christmas. Ang pagkinabuhi after Christmas, mahimo kini nga best experience or worst, di maayo nga eksperyensya sa tibuok gyud tuig. Ang pangutana, kung mahuman na ang Pasko, ang tubag sa uban, simple lang, no? Human naman ang Pasko, pantanggalon na ning mga decorations. O ipusa lang na, kay gamito na sa sunod na pod nga Christmas. Another planning, labi na sa mga church nga nagahimo aning choir, para na pudta sa sunod nga kantata sa panapod Holy Week. Uban gyud church kay nagasave gyud sila para pang Christmas. Kanang maghulugay na pod, ipon na pod ta para panglitson for the next Christmas na pod nga celebration. Others are disappointed, no? Naay mga uban pod nga after Christmas disappointed sila tungod kay wala natuman ng ilahang mga expectations. Wala natuman ilang gidahom nga ingani unta akong madawat nga gift. Wala pod matuman ng ilahang mga expectation nga maka-interact, fellowship, no, sa mga barkada. Ingana ang mga expectation na ay mga nag-fellowship, nag-reunion tuod, pero pag human nagsumbagay kay nangahubog na. No? So, dili maayo nga expectation, experience sa Christmas. Christmas is an event for others. It's just a date or a calendar rather than opportunity to experience the Lord. What comes after Christmas, importante kaayo, the real experience of Christmas, naagyod sa atong pagkinabuhi after Christmas. Muna atong tanawon karon sa istorya ni Jesus sa dihang human siya na anak unsa iyang gibuhat, og diha ang mga butang nga atong tanawon nga we can also have that kind of attitude or mga pagabuhaton pag human nato pag-celebrate of Christmas. Ngunang gitawag nga, if we celebrate Christmas in a Christian way, it means celebrating a Christ-centered Christmas. Ngunang tanaw na to dinhi ang tulo ka butang nga makita gyud sa story ni Jesus after sa iyahang pag-anak. First, paghuman sa Christmas, padayon ta longing for Christ. Ingon diha sa verse 45, when they did not find him, they went back to Jerusalem to look for him. Si Jesus gud nawala unya pagkuan ni Mary, wala asa man si Jesus. Balik sila sa Jerusalem pagpangita gyud kang Jesus. Manang di look for Jesus. For us, it tells us pangitaon gyud nato si Jesus. Seeking his presence. Pangita gyud sa iyang presensya. Us ni anhi daghang kay siya katuyuan alang kanato. He came for us. Manang sa mga wala pa kasinati kang Kristo, wala pa nadawat si Kristo sa ilahang kinabuhi, kining after Christmas opportunity to seek God's presence. Aron gyud maluwas. Aron gyud makaangkon og eksperyensya diha sa salvation, deliverance and freedom. Seek his presence to be saved. Aron gyud ta maluwas. Tun kay ni anhi siya kita luwason og tagaan og eternal life. Siya mianhi aron magpakamatay sa cross, aron kita ma-redeem, mapasaylo, mabayran ang atong mga sala. Munang angayan gyud pangitaon si Kristo og dawaton siya sa atong kinabuhi aron gid nato ma-eksperyensyahan ang tinuod nga kagawasan, kalipay ug kadaugan diha sa pagkinabuhi after Christmas. And for the believer, for Christians, continue to seek Him pinaagi sa pagsimba. Mo nang ning taknaa, padayon gid kita nagadayeg kaniya. We are seeking His face. Pangitaw na to ang hang kalipay. Mo nang nagahunger ta, nagathirst ta sa iyang presence. Ang mga shepherd, namiya sila nga nagsigig awit tungod kay pangilahang pagsaksi sa bata, pertigod nilang lipaya. If we experience His presence, malipayon gid ka og magadayeg sa Ginoo. Mo nang continue to worship, hungering His presence. Kana bang kita kag hindot kaayo, magbalik-balik kay kag pangita ana, balik-balikan gid nimo. Sila ang mga shepherds nakakita gyud, ang mga wise men nakakita niya na kang Jesus. What a privilege. O ginahinangup ginila na nga makita pag-usab. Sa ato karon we can experience gyapon sa presensya sa Ginoo through worship. Pinaagi sa pagdaig, paghimaya, pag-eksperyensya diha kaniya. Unang continue to praise, honor, glorify
the Lord for who He is and what He has done. And also, not only nga kita continue to experience life after Christmas, not only longing for Christ, but also learning from Christ. Continue to learn from Christ. Ingon diha sa verse 46, after 3 days, they found Him in the temple courts, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. Pero pangita lang ni Mary o ni Joseph, dito nila nakitaan si Jesus sa temple. Busy kay siya nakigistorya sa mga teachers of the law og nagasige sila siya ask of mga pangutana. Isang epekto sa Christmas sa atong kinabuhi nga nianhi siya dili lamang to save. Ang purpose ni Jesus sa pag-anhi, first to save us. Ang ikaduha gyud is to reveal God, to know God. Di ta kaila Ginoo kay di ta kahibalo unsa iyang feelings, di ta kahibaw unsa iyang aksyon kung siya biay-biayon. Di ta kahibaluan na until si Jesus nagsulob yung tao para masinati ginimo unsay Ginoo, unsay reaction sa Ginoo, unsay iyang kalipay, unsay di niya gusto. Diha nato masinati sa pag-anhi ni Ginoong Jesucristo. Si Jesus nag-learn, kita gyud mag-learn sab. Learning from Christ, it means ato karon wa naman si Jesus, learning from His words, learning from Christ teaching sa mga gitudlo ni Jesus tungod kay diha sa iyang pagpanudlo, diha gyud nato masinati og mahibal-an kung kinsa gyud ang Ginoo. Mo nang ang pinakat ilalom gyud nga atong katuyuan is to know Christ. To know Christ is the secret of everything. If you know Christ, kanang uban musunod na because you know Christ, ang imong pagtuo mutubo. Mutubo ang imong pag-ila sa iya, mutubo gyud ang imong pagtuo ug paghigugma kaniya. Munang daghay ingana ang ilang reaction tungod kay wa gid sila kaila sa Ginoo. Mailhan ang Ginoo through Jesus Christ. Diha gyud na makuha nato if we learn more about Him. Our passion should be to know Christ. Ang first gyud no, ang top priority gyud unta sa atong kinabuhi is to know Christ. John 17:3, to know Christ is eternal life. Munang learning from Jesus Christ is to know God ug diha kita makaila gyud sa Ginoo. Mahibal-an nato ang iyahang workings, no, ang iyahang pagpamuhat sa atong kinabuhi. Ngunang if we learn from Christ, we put ourselves diha sa sitwasyon nga He will speak to us ug maminaw ta unsa iyang ipabuhat kanato. Ngunang dili ta mo learn, di pud ta kahibalo unsa iyang gusto nga himuon nato nining mga panahona. Ngunang very important gyud nga we put ourselves where God is speaking sa matag usa kanato. Maybe in sermon, in spiritual books, in Bible study, He will reveal His will and His plan for you. Muna importante gyud kaayo kining learning from Christ. Not only nga kini mag-reveal sa Ginoo, but also knowing God will lead us to maturity. Mao gina ang sekreto, makaila ka sa Ginoo, mutubo gid imong pagtuo, mature gid ka. In verse 52, ingon diha nga, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. Nitubo si Jesus gyud sa wisdom ug sa iyang stature in favor with God and men. Niani si Jesus not only to save us, not only nga siya nianhi para makaila ta Ginoo, but also He will teach us and enable us how to live. Unsaon pagkinabuhi gyud. Dili ta kaila sa una unsaon pagkinabuhi ang Kristohanon. Unsaon pagkinabuhi nga godly. Ang lolang basihan, wala ta example. Di nato makita personally unsaon. Pinaagi kang Jesus sa iyang pagpamuhat nining kalibutan na for 3 years, diha makita nato nga mahimo magyudi ay nga makinabuhi ta bisag lisod kay si Jesus man ang atong example how to live a godly life. Gusto sa Ginoo nga kita mo mature ang atong kinaiya ug atong kinabuhi tungod kay mao gina ang iyang katuyuan. Nang purpose gid sa atong kinabuhi is to be like Christ. Christ likeness magyod kana maogyoy katuyuan sa pagnaog niya to restore balikon tong image nga nawala pagkasala niya danog ni iba. Kay pirmiro gyud ang tao balaan, grabe ang iyang relasyon sa Ginoo, naputol na sa dihang nagdisobey si Adan ug si Eva. And now niani si Jesus mo nang ang Genesis 3 didto nagsugod ang plano sa Ginoo, restoration. Ikaw bitin i-crush ang imong ulo sa the seed of the woman. The seed of the woman is Jesus Christ. Nagsugod na dito pagkasala ni Adan ug ni Eva ang plano sa Ginoo sa kaluwasan. Mo nang gusto gid ma-restore to nga image nga naguba panahon sa pagkasala
ni Adan o ni Eva. Muna ang katuyuan sa Ginoo to mature us to become like Christ. Angko nato na pinaagi sa pagtanaw, pagsunod sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Unang learn from God's Word, kaya diha kita mutubo, kaya ang pulong sa Ginoo, ang mga teaching ni Jesus, ma-absorb na to, muipikto og transformation sa atong kinabuhi. Unang learn from God's Word, not only learn from God's Word, but also live out God's Word. Learning and doing, no? Live out. Si Jesus, makita nimo diha sa verse 51, they went down to Nazareth with them and was obedient to them. But his mother treasured all these things in her heart. Si Jesus obedient. Usa ka na ka nindot kaayo sundugon usab sa atong kinabuhi nga as we learn from Christ, must live out unsay atong na-learn. Obey and follow His words. Si Jesus obedient, bisag lisod kaayo. It's hard to submit to God's plan to die on the cross. Pero ni-submit si Jesus, ana. And it's a call for us to experience Christmas is to experience also a life nga nagasubmit sa plano sa Ginoo. Even if it is hard, even if it is contradictory sa atong will, no partial obedience, but complete obedience. Usahay tuluan ta sa kalibutan nga choose the lesser evil. That is not found in the Bible. Ang kuan sa Ginoo, obey gid ka, complete. Nga-obey si Jesus, wa gid nakigdebate, wa gid nag-reason out, wala nag-justify. He just submit to the purpose of the Father. That is the best place sa atong kinabuhi to do, follow God's will. Mao nang hagit diha, learning from Christ. Ikatulo, nga continue living for Christ. Sa verse 49, ingon diha, he said unto them, how is it that you sought me? Wist ye not that I must be about my Father's business? Anak si Jesus, ila Maria, ngano nangita man mo nako nga waba di mo kahibalo nga kahibalo magid mo asa ko paingon, kahibaw man gyud mo nga akong hilig didto yun sa mga buluhaton sa Ginoo, buluhaton sa amahan, His Father's business. Murabag kahibalo gid mo asa akong hilig adtuan, di man kuno ninyo makita didto sa sinihan, di man kuno ninyo didto dapat pangitaon sa ubang lugar, makita mo gid ninyo didto sa asa ko hilig sa mga business sa amahan. Kini naghatag kanato og pagtulunan. We must seek first kingdom business. Pinaagi sa ingon diha, working with Christ. We must continue working with Christ, serving the Lord. Always be in God's business. Ang business ni Jesus dinhi sa kalibutan, labi ng business sa Ginoo kini to find the lost. Pangitaon giton mga nangawala, heal the broken-hearted, katong mga nas kaguol, nas kalisod, heal them, then feed the hungry. Pakaunon ang mga nagutom, release the prisoner, katong mga naulipon sa sala, naulipon sa ilang mga problema, i-release to. And also bring peace. Pagdala gyud kanunay og kalinaw. Nguning business sa amahan. And Jesus is busy niya na nga mga businesses. Kini naghagit gid kanato sa atong pagkinabuhi as we continue to live a life nga enjoying the fruit of Christmas. Work with Christ. Continue work with Him. Continue a channel to find the lost, to be a channel to heal, to comfort those who are in need, in sufferings. No? Feed the hungry spiritually. Many people today, as you look around, wa gyud sila gani kahibalo nga hungry sila spiritually. Daghan po'y nagsik gyud. Grab that opportunities. Dili gyud ta sensitibo sa atong mga kauban diha or sa imong mga silingan o sa imong co-office mate. Di ka kahibalo nga they need nga sila hungry. Sila gyud giuhaw sa comfort, sa peace, sa panalangin sa Ginoo. And many are prisoners. Naulipon sa sala, sa bisyo, sa mga kalingawan ning kalibutana, daghang kaayo prisoners, and we are channel of God to deliver them. That is God's business. And also we are peacemakers. Dili gyud ta mag-una sa mga kasamok, problema, divisions. Una work with Christ sa kana nga padayag nga we are living the effect of Christmas by living for Christ. Pinaagi sa atong pagtrabaho diha sa gingharian, busy in His vineyard. And also not only working with Christ as living for Christ, also witnessing for Christ. Tell others. Ang mga shepherds nang uli, lipay gid sila nga isulti unsay ilahang nakita. If we enjoy Christmas, the meaning of Christmas, the joy of Christmas, nindot gid kay na ipamalita nga to sa uban. Aron ang uban usab makaangkon ana nga kalipay. Ang uban usab makaangkon
o kinabuhing dayon, because that is the purpose of His coming. Witnessing for Christ. Witness Jesus Christ in words. Tell them, tell others, your office mate, your schoolmates, kinsa diha na sa imong balay, imong katabang, imuhang kauban. Tell them, proclaim them the gospel, the death and resurrection sa pagkamatay ni Jesus sa cross alang sa atong mga kasalanan. Tell them in word, and also be a witness sa imuhang mga ginabuhat. Sa atong pagkinabuhi matagadlaw, we are proclaiming Christ by showing the love of Christ. Sa atong pagkinabuhi nga makita ang karakter ni Jesus, we are witnessing the Lord Jesus Christ because they can see Jesus in us. That is a way we really experience the work of Christmas. Mao gini ngayan nga epekto sa atong kinabuhi nga magkinabuhi ta proclaiming and showing Christ sa atong mga kinabuhi. And lastly, not only nga living for Christ but also mo ni ang katapusan, looking for Christ. Magkuha og text nga wala sa atong main text. Revelation 22:12, behold, I am coming soon, my reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done. Waiting for His return. Niyan si Jesus, first niya pag-anhi to save. Pero pagbalik niya, second coming, dili na to save, but giving of rewards. Pagkanindot na, others are not looking for it. Ang uban, ayaw sa balik Ginoo kay wa pa ko matagbaw sa akong kinabuhi. If you really experience true Christmas, you will look for His return. Gusto na ka nga mabalik siya. Tungod kay you will experience real happiness when you personally met the Lord Jesus Christ. Karon spiritual na itong experience siya, malipayon ganita. Masamot na nga mag-imo siyang ma-embrace personally. And that happiness, ingon diha, everlasting happiness, everlasting nga kalipay in His presence. Perting nindutan na ang kalipay. Munang kini nga takna is also a challenge for us, telling us nga He will come and soon kay bawta sa Ginoo anytime. Anytime mawala ta ning kalibutan na. Anytime kuha na tong kinabuhi. Soon, anytime we will meet the Lord. Munang start looking, waiting for His return personally for us and for the church. Mo kana ang nindot kaayo. And what we will do right now between sa iyahang pagbalik og sa Christmas is to live a life nga tinuod yun nag-expect sa iyang return. Because if you expect His return, you invest everything sa imong kinabuhi aron pagbalik niya, perting lipayan nimo. Invest your life no serving the Lord, praising the Lord, worshiping the Lord, living for Him. Mao kanay gitawag yun nga you are really expecting His return. Mao kinang kinatibukan nining mensahe sa Ginoo telling us nga how to live a life after Christmas. Na humana ang mga pabuto, mga decorations, humana ang mga parties. Ang mga shepherds niuli na, ang star nawala na sa mga wise men. The work of Christmas begins. Og mao na karon after Christmas. The fact that God humbled Himself to be like us, for us, and with us, kung ato ka nang masinati gayod nining takna, mao na ang pinakataas yun sa tanan. Pinakataas ang kalipay kung kita naka-experience sa gidana. Siya ni humble, aron masama ka nato, aron maluwas ta, unya matransform atong kinabuhi, nya tagaan pag eternal life, pag kanindot na nga kinabuhi, nga dili na makumpara sa uban pang kinabuhi nining kalibutana. O kana kung atong ma-experiencehan gayod, we can say nga life after Christmas is the most wonderful time of the year. Perting ninduta gid ang life after Christmas. It is the wonderful time of the year tungod kay we continue to live the purpose of Christmas. Magampo ta.